ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging parlorista ay madalas na itinuturing na trabaho ng mga bading. Pero may mga parlorista ring babae na bihasa sa larangan ng pagpapaganda. Kasing husay din sila sa paggupit ng buhok at pati sa mga uso na estilo. Ay kabisado nila. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magpagupit sa isang babaeng parlorista? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kabarangay. Sobrang saya ko po tuwing nakikinig ako sa inyong programa bawat tanghali, Papa Dudut. Parang bahagi na kayo ng araw-araw naming buhay dito sa parlor kung saan ako nagtatrabaho sa Mandaluyong. Kayo ang kasama namin sa mga kwentuhan, tawanan at minsan sa mga luha. Kaya naman naisipan kong sumulat para ibahagi sa inyo ang istorya ng buhay ko. Baka sakaling may matutunan ng ating mga kabarangay mula dito. Ako po si Lady, babae po talaga ako at hindi po ako bakla. Pero ang hanap buhay ko ay pagugupit sa isang parlor. Tubong Laguna ako at lumaki sa simpleng pamumuhay. Hindi ako nakapagkolehiyo, wala pa kasing libreng tuition noon sa mga state universities. Kaya hindi kinaya ng pamilya namin ang gastusin. Pero kung may pagkakataon lamang nako, matagal ko nang tinupad ang pangarap kong makapag-aral. Pero may isa akong matalik na kaibigan, si Roland, na mas kilala bilang Mamita. Pareho kaming walang marangyang buhay pero punong-puno siya ng talento. High school pa lamang kami noon, siya nang hinihingan ng tulong ng mga kaklase namin tuwing may pageant. Siya ang reyna pagdating sa makeup. At hindi lang yon, pati mga lalaki sa klase namin kapag hindi na papapasukin sa eskwela dahil mahaba ang buhok ay kay Mamita agad lumalapit. Wala pa siyang lisensya pero gupit lang ay panalo na. Alam mo Papa Dudut, natatakot akong mabubulok lang sa Laguna at walang marating sa buhay. Ikahos ang mga magulang ko at kanya-kanya kaming nagsusumikap na magkakapatid para dumiskarte sa buhay. Pagkatapos ng high school, pagugupit na ang naging kabuhayan ni Mamita. Isang araw sabi ko sa kanya na gusto ko ring matuto at magkapera nga kasi alam kong sa ganitong hanap buhay ako may pag-asa. Pumayag siya at naging sobrang tiyaga niya sa pagtuturo sa akin. Pero hindi pala madali ang pagugupit ng buhok. Ang hirap niyang aralin. Pero inilaban ko pa rin. Mga customer ni Mamita ang una kong naging biktima. Pinagpraktisan pala. Ako ang unang gagalaw ng gunting pero kapag may sablay na ay si Mamita na ang naging to the rescue para itama ang mali kong paggupit. Dahil sa tiyaga ni Mamita ay natuto rin po ako. Hanggang isang araw ay niyaya niya ako lumuwas ng Maynila. May kaibigan daw siyang may parlor sa Mandaluyong na naghahanap ng bagong parlorista. Sabi niya sa akin na eto na ang pagkakataon namin. Baka dito na magbago ang buhay naming dalawa. At hindi na matutuloy ang kinakatakot ko na mabubulok lang sa probinsya. Iba daw kasi ang buhay kapag nasa syudad na. Bit-bit ang pangarap, Papa Dudut, ay sumaba kami sa Maynila. Magkasama kami ni Mamita sa isang pangarap at sa isang kwarto na aming inuupahan. Siya ang naging ina, ama at kapatid ko sa syudad. Alam niya ang lahat ng sikreto ko. Alam na alam niya kung malungkot ako at alam niya rin kung kinikilig ako. Lalo na nang makilala ko si Gregory sa parlor na aming pinagtatrabahuhan noong 31 years old na ako.
tanghali po. Ay, ang gwapo naman. Anong atin? Magpapagupit po. Talaga? Sayang naman. Po? Kako, ako sana kaso may nire-ribbon pa ako, Toy. So maghihintay na lang po ako kapag tapos na kayo? Ay, hindi, Toy. Hindi akong gugupit sa'yo. Isang bakla rin. Wait ka lang sandali, ha? Nasa CR pa, lalabas din yon. Ay, nandito na. Ano yung narinig ko kanina na bakla ako? Ikaw talaga, mamita? Sinisiraan mo agad ako. Porke wala tayong jowa at malapit nang mawala ang edad sa kalendaryo? Nagsasabi lang ako ng totoo, te. Bakla po ba talaga kayo? Ay, hindi ako bakla. Babae ako. Kita mo naman oh. Anong kita? Wala namang makikita sa'yo. Ewan ko sa'yo. Mag-focus ka nga dyan. Ay, dito ka, sir. Upo ka dito sa harap ng salamin. Salamat. Anong gupit po ang gusto niyo, sir? Sigurado ka bang marunong ka? Ay, grabe ka. Oo naman. Kung anong kaya ng mga bakla sa parlor, kaya ko rin. Saka hindi pasmado ang kamay ko. Alam mo na. Naku, nagpaparinig ka ba? Itong kamay ko, inaalagaan ko talaga to. Hindi ako pasmado. Ibang klase din kayo rito. Ang saya nyo. Siyempre naman, dapat ganun lang. Dapat happy. Ayos. Sarap nyo sigurong kasama. Sinabi mo pa. Masarap talaga kami. Fresh pa. At tulad yung babaeng nasa likod mo na ready ng pagwapuhin ka palalo. Hindi pa lumagpas sa kalendaryong edad ko. Pero kahit lumagpas pa to, kaya ko pa. Age is just a number. Mamita, baka kung saan na naman mapunta tong usapan na to Baka may susugod na magulang dito kasi ano? Grabe ka, lady. Hindi ako ganun, no? Kaya nga sinabi ko sa magulang nung lekat na yon na pumunta kami sa barangay para magharap-harap. Pero hindi natuloy kasi wala silang pwedeng reklamo sa akin. Matino akong bakla. Hindi ako tulad ng iba dyan, hayok. Ako kasi demure. O siya, demure na kung demure. Ikaw ba ate? Demure ka rin? Buong ganun, te. Dapat mo talagang respetuhin yung kasama ko. Aba, oo naman po. Magalang po ako sa mga nakakatanda sa akin, lalo na sa babae. Sa bakla? Magalang ako sa lahat. Etos ka rin, no? Kung hindi ka lang gwapo, pagkakawala na kita scammer sa ka-etosan mo. Hala, grabe naman po kayo. Pero ang pogi mo, walang halong char. Hindi ba, lady? Ang swerte mo't ikaw ang gugupit dyan kay sir. Ha? Naku, kilala kita, lady. Nagagwapon ka kay sir? Ano nga pang pangalan nyo, sir? Gregory po. Ayan, alam mo na ang name ni sir. Ikaw talaga, mamita? Paano ko makakapag-concentrate nito? Hala, parang tulad ng dati, kapag hindi umaayos ang buhok ni sir, ako na ang titira. Naku, wag niyo naman paglaruan ng buhok ko. Just lang. Mahusay yan si lady. Binabakla lang kayo niyan pero mahusay talaga yan. Naniniwala naman ako mahusay siya. Pagwapuhin mo pa ako lalo Oo naman. Sisimulan ko na pong gupitan ng buhok nyo, Sir Gregory. Siguro, Gregory na lang ang itawag mo sa akin. Bata pa naman ako para i-sir nyo. Customer po kayo, kaya sir ang tawag ko. Sige na, Gregory na ang itawag mo. Sige ka, di ako babalik dito kung ipipilit mo yung kakaser mo. Ay, wag naman po, Gregory. Ayan, ayusin mo ang paggupit Masusunod po, kamahalan. Charot! Sobrang gwapo po talaga si Gregory Papadudut. Parang kahawig niya po si Ruru Madrid. Maganda rin ang mga muscles niya. Lalaking lalaki talaga. At tama po ang napansin ni Mamita na nagwagwapuhan ako sa kanya sa unang pasok niya pa lamang sa parlor. Hindi ko lang pinahalata kasi parang hindi naman po tama na parang ang landi ko kaagad sa paningin niya. Sobrang kinakabahan ako sa paggupit ko sa kanyang buhok. Nanginginig pero tinatagang ko ang aking dibdib para maayos ko ang aking trabaho. Gusto kong tumagal ang orasan habang ginugupitan ko siya dahil gusto kong mahawakan ang kanyang mga buhok at makikita ang mukha niya ng mas matagal. Na love at first sight ako, Papadudut. Crush na crush ko na siya. Pagkatapos kong gupitan si Gregory ay parang nararamdaman ko pa rin ang ulo niya. Na-imagine ko pa rin ang mga oras na ginugupitan ko siya. Ilang gabi din akong hindi kaagad makatulog kasi naiisip ko ang mukha niya. Gusto kong makita ko siya at dumating nga ang araw na pinakahihintay ko.
Hindi ko akalain na babalik siya sa parlor para makita lamang ako. Nagulat ako, Papa Dudut. Sabi niya gusto niya lang na tumambay para makita ako. Doon niya hiningi ang number ko at agad na naging chatmate kaming dalawa. Bawat receive ko ng text niya ay naglulupasay ako sa kilig. Pero pinagsabihan agad ako ni Mamita na huwag seryosohin at baka masaktan lamang daw ako. Kalaunan ay nanligaw na si Gregory sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi sa isang napakagwapong Adonis? At gusto kong matikman yung bagay na pwede kong sabihin na babae talaga ako bago ko lisanin ang edad kong 31. Pero super KJ talaga si Mamita. Pinagsabihan ba naman ako na huwag magpapadala sa mga matatamis na salita ni Gregory. Pero sabi ko ay inggit lang siya kasi may lalaki nang nagmamahal sa akin. Sa madaling salita ay hindi ako nakinig sa kanya, Papa Dudut. Gusto ko kasi si Gregory kaya sinagot ko na ng walang paligoy-ligoy. Naging kami na officially ni Gregory ang Ruru Madrid ng buhay ko. Isang linggo pa lang kami ay isinuko ko na kaagad sa kanya ang pagkababae ko. Masarap ba? Ha? Oo naman. Masakit lang, mahal. Ganyan talaga yan. Salamat ha. Ako ang nauna sa'yo. At huli. Hindi ba, mahal? Siyempre naman. Ganun mo talaga katagal hinintay ang oras na to? Ikaw talaga ang para sa akin. Salamat, mahal. Ikaw pa ba? Pero alam mo, hindi ko na talaga gustong makita yung kaibigan mong si Mamita. Grabe kung makatingin sa akin. Hayaan mo na, mahal. Ganun lang naman talaga siya. Hindi ko talaga siya gusto. Hindi ba sinabi niya sa'yo na ayawan mo na ako? Na hindi mo ako pwedeng sagutin kasi tambay lang ako? Grabe din kung manira ng tao yung Mamita na yan. Siguro type niya lang ako. Pero sorry na lang siya. Hindi ako pumapatol sa tulad niya. Huwag mo na lang pansinin yun. Ang importante, tayo na. Seryoso ka sa akin. Mahal mo ko, di ba? Oo naman. Mahal kita. Mahal na mahal. Iba ka nga kasi pinaglaban mo ako dun sa baklang yun. Gregory, awat na. Teka, bakit parang mas mahal mo pa yung baklang yun kesa sa akin? Panay ang depensa mo sa kanya Mahal, hindi sa ganun. Best friend ko kasi yun. At siya nagturo sa akin paano maggupit. Siya nga nagdala sa akin dito. Kaya ako parlorista ngayon. Pero parang gusto niyang kontrolin ka. Hindi naman siguro. Concerned lang naman siya. Pero wala naman siyang ipag-aalala sa'yo kasi alam kong mabuti kang tao at mabuti ang intensyon mo sa akin. Tama ka dyan. Mahal kita, lady. At buti naman na solo kita ngayon. Umabsent muna ako sa parlor para samahan kita. Iba ka talaga. Mahal na mahal mo talaga ako. Pero hindi pwedeng parati kang absent ha. Paano na ang kita mo niyan? Baka yung customer mo mapupunta na dun sa baklang hukluban na yun. Hindi naman. Saka ganun naman talaga sa parlor. Kung sino ang nandun, siya na gagawa. Hayaan mo na. Naisip ko lang, pwede ka na sigurong lumipat ng ibang tirahan. Huwag ka nang sumama sa baklang yun. Baka impluwensyaan ka lang niya. Mahal, mabait si Mamita. Parang kapatid ko na siya. Kukuha na lang tayo ng short time room tulad ngayon? Pwede naman. Basta, maganda ka lang ng pambayad ha. Alam mo naman mahal na wala akong trabaho. Basta, paliligayahin kita. Gusto kong masasarapan ka lang kasi mahal kita Salamat, mahal. Mahal, may papakiusap pala ako sa'yo. Ano yun, mahal? Si Rico, birthday niya kasi. Pupunta ako sa kanila. Mahal, pwede bang makahingi ng pera? Pambili lang ng pang-inom para may bit-bit naman ako. Alam mo namang nakakahiya pumunta na walang bit-bit. Magkano ba yun? Isang case. Kaya mo naman, di ba? Mahal na mahal mo naman ako kaya di mo ako matitiis. Sandali. Titingnan ko sa wallet ko. Kaya mo yan. Ikaw pa ba?
Ang dami mo nga naging customer sa parlor nitong mga nakaraang araw kasi graduation. Maraming nagpapagupit tsaka nagpapariband. Tiba-tiba ang kita mo. Sa awa ng Diyos, marami nga. Oh, eto mahal. Okay na ba yan? Pwede mo bang dagdagan, mahal? Baka magkasarapan eh. Alam mo na, minsan lang naman to. Basta, kapag nagkatrabaho na ako, babawi ako sa'yo. Promise. Eto mahal oh. Yan na muna kasi marami din akong babayaran eh. Saka nagpapadala rin ako sa mga magulang ko sa probinsya. Matanda na sina mama at papa ko eh. Sige, okay na nga to, mahal. Pamasahe na lang. Sige na. Yan na muna ang pambayad ko sa'yo, mahal. Basta mag-ingat ka ha. Oo naman. Iingatan ko sarili ko. Pangako. Maraming salamat dito, mahal. The best ka talaga. Mag-enjoy ka sa party. Aba, syempre. Salamat talaga dito sa bigay mo, mahal. Welcome mahal. At dahil nga mahal na mahal ko si Gregory at may sapat naman akong pera papadudot ay binibigyan ko na siya. Hindi ko naman iniisip na mabigat yon sa akin dahil mahal ko siya at gusto kong suportahan siya sa abot ng aking makakaya. Lagi niyang sinasabi sa akin na kapag siya ay nagkaroon ng trabaho at kumita na, ako naman daw ang kanyang aalagaan. Lalo na raw kapag magiging asawa na niya ako. Paulit-ulit po niyang pinapangako na siya raw ang bubuhay sa amin, pati na sa magiging anak namin sa hinaharap. Napakalambing niya kaya madalas ay nadadala ko sa mga matatamis niyang salita dahil doon ay tinatago ko kay Mamita ang tungkol sa pagbibigay ko ng pera kay Gregory. Halos linggo-linggong nagbibigay ako sa kanya na parang ginawang allowance ang pera ko. Hindi ko na nga namamalayan pero halos lahat ng sahod ko ay nauubos na sa kanya. Hindi na ako nakakaipon dahil sa kanya na napupunta ang karamihan ng kita ko. At hindi na rin ako nakapagbibigay ng pera sa aking mga magulang. May mga pagkakataon na ramdam ni Mamita papadudot na pineperahan lamang ako ni Gregory. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mag-ingat ako dahil baka ginagamit lamang niya ako. Pero tuwing tinatanong niya ako kung nagbibigay ba ako kay Gregory ng pera ay todo ang pagtanggi ko. Ayaw kong isipin niya na mali ang relasyon namin. Hindi ko rin kayang aminin kahit sa sarili ko na baka nga totoo ang sinasabi ng ibang tao na baka pera lamang ang habol ni Gregory sa akin. Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na mahal niya ako. At totoo ang lahat ng mga pangako niya. Umaasa akong darating ang araw na magbabago ang sitwasyon, na siya naman ang magpapasaya, bubuhay at mag-aalaga sa akin. Pero minsan ay hindi ko maiwasang mag-isip. Bakit ganon? Bakit ako na lamang palagi ang nagbibigay? Bakit parang ako na ang bumubuhay sa kanya? Kapag hindi ko siya nabibigyan ng pera ay nagtatampo siya. Ang bigat sa pakiramdam. Pero iniisip ko na lamang na mahal ko siya at siguro ay eto ang paraan ko para ipakita yon. Iniintindi ko na lamang na wala pa siyang trabaho kaya ako muna ang gumagawa ng ganong responsibilidad. Mahirap pero mahal ko si Gregory papadudot. At kung mahal mo ang isang tao, ay gagawin mo ang lahat para mapasaya siya. Kahit minsan ay ikaw na ang nasasaktan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal na mahal ko po talaga si Gregory papadudot. Pero kahit na anong paliwanag ko ay hindi pa rin naniniwala si Mamita. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na mukhang niloloko lamang ako ni Gregory. Hindi ko alam kung bakit ganon siya kung makapagbitaw ng salita. Siguro ay dahil ayaw niyang masaktan ako pero hindi ko maiwasang mainis kapag sinasabi niyang ginagamit lamang ako ni Gregory. Tuwing napag-uusapan namin siya ay nagiging tensyonado ang usapan namin ni Mamita. Kaya naman kadalasan ay iniiwasan ko na lamang na mapunta roon ang usapan namin para hindi kami magtalo. At tuwing nasa inuupahan naming room
at agad akong natutulog para iwas na rin na banggitin ang tungkol sa relasyon namin ni Gregory. Minsan nasa labas din ako ng bahay para makipag-chat kay Gregory. Ganun po ang naging sistema ko para hindi ako mainis kay Mamita. Dumating na nga sa puntong napag-isipan ko na ring sundin si Gregory na lumipat na lamang ako ng ibang bahay para malayo sa panghihimasok ni Mamita. Sabi pa nga ni Gregory, mas magiging magaan daw ang relasyon namin kung hindi ko kasama si Mamita sa bahay. Pero kahit na anong pilit ko ay hindi ko magawang iwanan si Mamita. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang kumupkop sa akin noong panahong walang-wala ko. Siya ang nagdala sa akin dito sa Maynila. Kung hindi dahil sa kanya baka hanggang ngayon ay nasa probinsya pa rin ako at walang maayos na trabaho. Ayokong bayaran ang kabutihang ipinakita niya sa akin ng pagtalikod. Kaya kahit mahirap ay tinitiis ko na lamang tuwing pinagsasabihan niya ako. Ang mas nakapagtataka pa, parang may radar si Mamita. Pakiramdam ko ay alam niya tuwing nagbibigay ako ng pera kay Gregory. Hindi ko alam kung may nagsusumbong sa kanya o sadyang malakas lang talaga ang kutob niya. Paulit-ulit ko namang sinasabi na hindi ko binibigyan si Gregory pero hindi siya naniniwala. Hanggang isang araw, nang hindi ko inaasahan ay nahuli niya ako mismo sa akto. Pasakay na ako ng tricycle noong kasama si Gregory at inabot ko sa kanya ang perang pang-allowance niya. Laking gulat ko nang biglang lumitaw si Mamita mula sa kabilang kalsada. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang hiya, kaba o takot. Kitang-kita ko sa mga mata ni Mamita ang pagkadismaya, Papa Dudut. Hindi siya nagsalita kaagad pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng titig niya. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang sarili ko sa kanya ng mga oras na yon. Ano yung nakita ko kanina, lady? Binibigyan mo pa rin ng perang lalaking yon? Gumising ka na nga. Mamita, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Ipapaliwanag ko sa iyo mga napuna ko. Bago kayo naging magjowa nung lalaki mo, may mga pagkakataon na sinasagot mo merienda naming lahat sa parlor kahit hindi kami nagpapalibre sa iyo. Ngayon, pansin na kapus ka na. Halos hindi ka na makakain. Bakit? Dahil napupunta sa lalaking yun ang pera mo. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Nangangayayat ka na. Sa kasabi ng kapatid mo sa probinsya, hindi ka na daw nagbibigay sa mga magulang mo. Nakakapanibago kasi dati sila inuuna mo. Mamita, pakiusap. Huwag mo sanang palakihin. Palakihin? Anong tago sa ginagawa mo? Maliit na bagay? Halos mapasma na yung kamay mo. Kakagupit mo dito sa parlor. Lahat ng pinaghirapan mo, ayun. Binibigay mo lang sa lalaki mong yon. Lady, isipin mo naman ang sarili mo. Ginusto ko naman yun, Mamita. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Buhay ko naman to. Wala akong dapat ipag-alala, lady. Oo, buhay mo yan pero kaibigan mo ako. Sabihin na nating mahal mo nga siya. Sige, nandun na tayo. Pero dapat sarili mo muna ang unahin mo. Hindi puro siya. Habang ikaw, nagtatrabaho hanggang mapagod. Siya, anong ginagawa niya? Nasa kung saang impyerno nagpupunta, naghihintay ng sustento mo. Hindi mo siya kilala, Mamita. Hindi siya ganon. Ay hindi? Anong tago sa paulit-ulit yung paghingi ng pera? Yun nakita ko kanina. Hindi mo may tatanggi yun. Ganun ba ang lalaki nagmamahal? Lady, gumising ka. Ginagamit ka lang niya. Mamita, tama na. Hindi mo alam ang lahat. Mahal ko si Gregory. Naririnig mo ba ang sarili mo? Mahal mo siya, oo. Pero hindi ibig sabihin niya magpapakatanga ka. Simula nang dumating yung lalaking yan, nag-iba ka na. Nawala na yung lady na may respeto sa sarili niya. Nag-iisip para sa mga magulang niya. Lady, unahin mo naman ang sarili mo. Kaya nga inuuna ko na ang sarili ko. Kaya hindi ko na sila pinapadalan. Ano? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin pero hindi ko siya iiwan. Mahal ko siya at mahal niya ako. Ito ang uunahin ko.
Kung mahal ka niya, bakit kailangang halos ikaw ang bumuhay sa kanya? Bakit ikaw tong halos mawalan na ng makain? Ganyan ba ang pagmamahal? Yung ikaw nagbubutas ng bulsa habang siya, panay pakit lang? Tapos ikakama ka kung kailan niya gusto? Ikaw pa nagbabayad ng pan-check-in niyo. Hindi mo kasi nakikita yung nakikita ko sa kanya. May plano na kaming bumuo ng pamilya. Eh paano? Sa pera mo? Sa pawis mo? Lady, hindi ka bangko. Hindi mo responsibilidad na tustusan ang buhay niya. Ang laki-laking tao ng lalaking yon. Patambay-tambay lang, walang ginagawa. Parang gusto magpakaharing nakaupo lang at pinagsisilbihan mo. Inaalila ka niya. Tama na yung paninira mo sa kanya. Hindi ko siya tinutustusan. Tinutulungan ko lang siya hanggang makahanap siya ng trabaho. Talaga lang ha? Lady, wala na sa kalendaryong edad mo. Dapat matured ka na. Pero mukhang immature ka pa rin. Ilang beses ko na tong sinabi. Pero heto ka pa rin. Nakapikit pa rin ang mga mata mo. Mamita, pagod na akong paulit-ulit natin pinag-uusapan to. Pwede ba? Huwag mo na kaming pakialaman. Concern ang tawag doon, lady. Kaibigan mo ko. Hindi ko maaatim na nakikita ang ginaganyan lang ng batugan na yun. Na mukhang ang batuta niya lang ang ibinibida niya sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo. Alam ko yung ginagawa ko. Talaga lang ha? Eh bakit sa tuwing nababagit si Gregory, umiinit ang ulo mo? Kung masaya ka, bakit ka ganyan magsalita? Dahil sawa na ako. Sawa na ako kasi lahat na lang kayo kontra sa amin. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Daig mo pa mga magulang ko. Hindi sermon to. Boses ng katotohanan to, lady. Matagal na tayong magkaibigan. Oo, hindi mo ako magulang. Hindi mo ako kaano-ano. Kung may halaga pa ako sa'yo, pakinggan mo naman ako kahit minsan lang. Pero bakit nga ba ako nagmamalasakit sa'yo? Pwede ko namang hindi napansinin yung mga ginagawa mo. Yun na nga. Huwag mo na kasing pansinin. Mahal ko siya, mamita. Yun lang ang totoo. Pero mahal ka ba niya, lady? Yun totoo. Kung oo, bakit ka napapabayaan? Bakit parang ikaw lang ang lumalaban sa relasyon nyo? Mukhang ikaw ang bumubuhay sa lalaki. Mukhang ikaw ang ginawa niyang alkansya na araw-araw kinukuhanan niya pero walang hinuhulog na pera. May mga hindi ka alam. May mga pangako siya na binitiwan sa akin. Pangako? Gumising ka na nga. Kahibangan na yan. Huwag kang tatanga-tanga. Mamita, tama na please. Hindi ko kayang panoorin kang nasasaktan, lady. Pero kung pipiliin mo pa rin siya, bahala ka. Nagsasabi lang ako ng totoo dahil ayokong dumating yung araw na magsisisi ka. Para mapanatag ka, hindi ko pagsisisihan ang pagmamahal ko sa kanya. Wow! Sana nga! Sana hindi mo balikan ang mga salitang yan kapag huli na ang lahat. Hindi talaga. Ewan ko sa'yo, babae ka. Parang nauubusan ka ng lalaki. Siguro, inggit ka lang kasi may lalaking nagmamahal sa akin. Hindi ako inggit. Yan talagang naiisip mo sa akin, lady. Kaya ko magkaroon ng lalaki para mairaos ko ang uhaw ko. Pero hindi ako nagpapaagaga tulad ng ginagawa mo. Daig mo pa ang bakla ng hindi makabuking sa inaasal mo. Bakit ka naiiyak? Totoo sinasabi ko sa'yo. Kaya mag-isip-isip ka na. Huwag kang tanga, lady. Hindi ko na kinikibo ang kaibigan kong si Mamita pagkatapos ng tagpong yon, Papa Dudut. Kahit na anong sabihin niya ay pinipili kong huwag na lamang makinig. Nakakapagod na rin kasi ang paulit-ulit naming pagtatalo. Alam ko namang hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Oo, patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa parlor kahit umalis na ako sa bahay na tinitirhan namin ni Mamita. Masakit pero kailangan kong gawin dahil sa pagmamahal ko kay Gregory. Papadudot kahit mapagod at masaktan ang katawan ko sa buong araw na pagtayo, paggupit at pagkulot ng buhok ng mga kliyente. Iniisip ko na lamang na para ito kay Gregory. Ayokong maramdaman niyang hindi ko siya kayang suportahan. Ayokong maramdaman niyang hindi siya importante sa akin. Kaya kong isakripisyo ang lahat kahit na ang pagkakaibigan namin ni Mamita. Pero dumating ang panahon na kapag humihingi ng pera si Gregory at matumal ang parlor at wala na akong maibigay, kaya umuutang na lamang ako sa mga kasamahan ko. Minsan kahit na hindi pa ako nakakabayad sa isang utang ay hihirit ulit ako para mangutang. Pinipilit ko namang magbalik ng bayad
kapag may tip o extra ang mga kliyente pero parang hindi nauubos ang mga bayarin. Lahat ng kinikita ko ay halos dumadaan lamang sa kamay ko at diretso kay Gregory. Hindi ko sinasabi kay Mamita ang tungkol dito at alam kong magagalit lamang siya at lalo lang hahaba ang sermon niya sa parlor. Minsan naiisip ko na tama pa ba tong ginagawa ko. Pero agad kong pinapawi ang duda. Mahal ko si Gregory dahil sa kanya ko ibinigay ang pagkababae ko. Siya ang unang lalaki na minahal ko ng ganito. At gusto ko siya na rin ang huling lalaki sa buhay ko. Hindi ko kayang mawala siya, Papa Dudut, kaya kahit mahirap, kahit masakit, kahit minsan ay naiiyak na lamang akong mag-isa ay tinitiis ko. Kasi para sa akin si Gregory ang kaligayahan ko. Ayokong mawala yung taong nagbibigay ng dahilan para magmahal ako ng ganito. Pero dumating ang araw na parang gusto kong lamunin na lamang ako ng lupa. Ayoko sanang magkasiraan kami ni Mamita ng tuluyan pero naging sagad na ang panghihimasok niya sa buhay ko. Lady, pwede ba kita makausap? Mamita, sa susunod na lang. Uwi na ako. Alam mo, kanina ko pa gustong makausap ka eh. Hinihintay ko lang na matapos mo ang customer mo. Lady, wag ka munang umuwi. Mag-usap muna tayo. Ano na naman ba ang gusto mong sabihin sa akin? Tungkol na naman kay Gregory? Mamita, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na mahal ko si Gregory at mahal niya ako? Nagmamahalan kami kaya wag ka nang magtangkang siraan pa siya sa harap ko. Kahit na anong sabihin mo, hindi mo mababago isip ko. Ibang klase na siguro talaga nagagawa ng yakap, halik, lambing ng lalaking yon. Ibang-iba ka na. Hindi lang yung katawan mo pumayat, pati na rin yung utak mo. Nawala na ng sustansya. Sige, insultuhin mo pa ako. Wala akong pake. Tumabi ka na. Uwi na ako. May ibang babae yung boyfriend mo. Nakita ko sila. Ano? Nakita ko siyang may ibang babae. May ibang girlfriend si Gregory. Hindi ka talaga titigil, bakla ka? Pwede ba, lady? Hindi ako naiinsulto na tawagin mo akong bakla kung yan ang gusto mong puntahan. Ang sa akin lang, gumising ka na. Matagal ka nang niloloko ng Gregory na yan. Walang katotohanan yung binibintang mo sa kanya. Ang sabihin mo, gusto mo lang si Gregory. Gusto mong pumatol siya sa'yo. Pero hindi mo siya kayang makuha kasi nga ayaw niyang pumatol sa isang baklang katulad mo. Sumusobra ka na! Sorry, lady. Sorry, pero... Ako pa ngayon na sumusobra? Walang hiya ka! Binalik ko lang ang sampal mo! Sa pinaggagawa mo kasi sinungalingan kay Gregory, ikaw ang dapat matauhan! Ibang klase ka talaga. Ako na ito nagmamalasakit sa'yo, tapos ganyan ka pa? Gusto mong magkwentahan tayo? Hoy, lady. Ako ang nagturo sa'yo manggupit para may pangkabuhayan ka. Ako ang nagdala sa'yo dito sa Maynila para hindi ka mabulok sa probinsya. Ako ang nagpakain sa'yo lahat-lahat nung walang-wala ka pa. Tapos ngayon, ganito lang pala ay gaganti mo sa akin? Ayaw kong magbilang ng naitulong ko sa'yo. Pero sa mga ginagawa mo sa akin, kailangan kong isampal sa'yo ang mga naitulong ko. Sana pala, hindi na kita tinuruan manggupit para wala kang pera pambili mo ng yakap, halik at kahayupan ng lalaking yon. Ganun ka na ba talaga, kakate? Nangangailangan ka talaga ng bagay para kalampagin niyang hita mo? Tumigil ka! O ba? Namimihasa ka na ng sampal, ha? Tawan mo ako! Maling manampal ng babae pero sa case mo, kailangan kahit isa lang. Kaya nagawa ko sampalin kita kanina. Eh kung gusto mo, sampalin mo pa ako. Hindi ako natatakot. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala na akong balak manampal. Pero walang epek naman eh. Pero sige, simula ngayon, ayaw na kitang maging kaibigan. End of friendship na. Kasi wala namang kwenta itong concern ko as a friend sa taong tulad mo na saradong utak kasi nabulag ka na sa kakakamot ng lalaki na yun sa'yo. Pati ang utak mo binabahayan na ng higad kaya hindi ka na makapag-isip ng tama. Alam mo, para ka talagang hayok na maubusan ng lalaki sa kakadikit mo sa Gregory na yan. Hindi ko kailangan na ibang lalaki. Si Gregory lang, sapat na.
Kailangan na sigurong untugin niyang ulo mo. Wala ka na sa katinoan talaga. Ako ba? Ikaw to nangingialam eh! Ikaw ang may problema, hindi ako! Baluktot na talaga yung utak mo. Babae ka ba talaga, lady? Eh kung umasta ka, mas bakla pa ang pag-uugali mong namimigay ng pera sa lalaki. Isang kalabit lang, bumibigay ka na kaagad. At kahit wala nang maibigay, ayun! Nangungutang para lang may pambili ng lalaki. Di bali ng magutom, mangayayat at magpagamit, basta maibigay lang ang gusto ng lalaki. Tumigil ka na! Hindi! Kailangan mo ito marinig. Bakla ako. Kaya alam ko ng maraming manloloking lalaki dyan na pinapaasa lang ang isang baklang nagmamahal lang naman at nagpapantasya. Pero ikaw, babae ka, lady. Dapat sa bakla lang kumakapit yung lalaking gipit, pero sa babae na pala? Hindi lang libreng gupit ang naibigay mo, pati na pagkatao mo. Pinipirahan ka lang ng tamad na lalaking yon na para bang nasa hita niya ang ginto na gusto mong maangkin. Habang itong lalaki naman ay may iba ng gustong hinihimas na nilalaanan niya ng perang hinuhutot niya sa'yo. Hindi totoo yan! Hindi! Totoo ang sinasabi ko. Pero bahala ka kung ayaw mo makinig sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Teka, anong nangyari? Bakit ka umiiyak, mahal? Sinabi niya kasi na may ibang babae ka! Ano? Hoy, bakla! Tigil-tigilan mo nga kami, ha? Gusto mo bang makatikim nitong kamao ko? Alam kong matagal ka nang naglalaway sa akin pero tong kamao ko ang ipapatikim ko sa'yo kung hindi ka titigil. Naku, hindi ako natatakot. Sige, gawin mo. Ipapabarangay pa kita. Gusto mo? Mahal, tama na! Umalis na lang tayo! Salamat ka, inawat ako ng girlfriend ko. Kung hindi, wasak talaga yung pagmumukha mo sa akin. Tayo na, mahal. Pagkatapos ng matinding pagtatalo namin ni Mamita, pakiramdam ko ay tuluyan nang nagbago ang lahat. Hindi ko inakala na aabot sa ganon ang pagkakaibigan namin. Dati siya ang taong lagi kong sinasandalan at nagturo sa akin kung paano lumaban sa buhay. Pero parang isa na lamang siyang estrangherong pilit akong pinapakialamanan. Dahil lang sa paniniwala niyang may ibang babae daw si Gregory na hindi ko kayang paniwalaan. Alam kong mali ang naging reaksyon ko. Alam kong masakit sa kanya na makita akong nahuhulog sa isang lalaking sa tingin niya ay hindi naman karapat-dapat. Pero mahal ko si Gregory at dahil mahal ko siya ay handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit pa tawagin akong tanga, kahit pa mawalan ako ng mga taong nagmamalasakit sa akin, wag lang si Gregory ko. Pero hindi ako bulag, Papa Dudut. Alam kong may posibilidad na tama si Mamita na maaaring ginagamit lamang ako ni Gregory. Pero pinili kong maniwala sa pangako niya na sa oras na magkapera siya ay ako naman ang aalagaan at bubuhayin niya. Ipaparamdam niya sa akin na isa akong babae at umaasa ako na sa araw na mangyari yon. Alam kong masakit ang mawalan ng isang kaibigan. Lalo na kung ito ay isang taong itinuturing kong pamilya. Pero minsan ay may mga bagay na kailangang isakripisyo para sa taong mahal mo. Marami ng beses na pinagsabihan ako ni Mamita pero sa halip na pakinggan siya, ay mas pinili kong manindigan para kay Gregory. Ito ang pinili ng puso ko. Ito ang desisyon ko. At handa kong harapin ang anumang kahihinatnan nito. Kahit pa ang kapalit ay ang pagkawala ng isang matagal ng kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umalis ako sa parlor, Papa Dudut. Nag-decide akong lumipat sa iba at hindi ko na kinaya ang tensyon sa pagitan namin ni Mamita. Matapos ang matinding away, pakiramdam ko ay wala na akong lugar sa dating parlor kung saan ako nagsimulang mangarap. Ang sakit na naramdaman ko sa pagtatalo namin ay mas malalim kesa sa inaasahan ko. Dati siya ang laging nandyan para sa akin. Pero ngayon ay tila tuluyan na kaming nagkahiwalay ng landas at sa tingin ko ay eto na talaga ang wakas ng aming pagkakaibigan.
Ngunit sa kabila ng bagong simula ay may isang bagay akong hindi inaasahan. Ang matuklasan, Papa Dudut, na tama nga si Mamita. Hindi ko inakalang mangyayari ito na ang babala at paratang niya laban kay Gregory ay totoo pala. Mali akong tinalikuran ko si Mamita at ipinagkait ko ang pagkakataong marinig ang katotohanan. Ngunit heto ako ngayon. Natulala sa harap ng isang katotohanang hindi ko na kayang itanggi. Nahuli ko si Gregory kasama ang ibang babae at hindi lang basta kasama kundi kaakbay, kasabay na tumatawa pa at malinaw sa kilos nila na may relasyon sila. Parang bumagsak ang mundo ko ng sandaling yon, lalo na nang naghalikan sila sa lips sa harapan ko. Ang lalaking pinaglaban ko, ang lalaking pinaglaanan ko ng oras, pera at pagmamahal, lahat ng yon ay nauwi lang pala sa kasinungalingan. Pilit kong binabalikan ang lahat ng sinabi niya sa akin noon. Ang pangakong hindi niya ako iiwanan. Ang paniniyak niyang ako lamang ang mahal niya, ngunit lahat ng yon ay isa lamang ilusyon na pinili kong paniwalaan. Papa Dudut, napakasakit pong malaman na tama ang taong iniwan ko. Habang mali ang lalaking ipinaglaban ko. Mas masakit ang tanggapin na ako mismo ang nagbulag-bulagan at wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Kung sana'y nakinig lamang ako kay Mamita noon, kung sana ay hindi ko sinantabi ang mga babala niya, hindi sana ako umabot sa ganitong sitwasyon. Pero huli na pala para bumalik pa. Ang tanging magagawa ko na lamang ay bumangon mula sa pagkakamaling ito at tanggapin ang katotohanan na minsan ang pag-ibig ay hindi sapat para panatilihin ang isang taong hindi naman kailanman naging totoo sa iyo, Papa Dudut. Lady, mahal, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo, ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko, Gregory! Naghahalikan kayo! Huwag mo sabihing pinsan mo lang yon. Wow! Ngayon pala uso na ang halikan sa labi na magpinsan? Tama ang nakita mo. Umalis ka sa harapan ko! Hindi mo ba ako mahal? Please lang! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo! Mahal, pakinggan mo muna ako. Mahal? Ano? Mahal mo rin ba siya? Dalawa kaming mahal mo? Ano ba talaga gusto mo, ha? Kanina parang nalilit ako sa sarili ko dahil pinoprotektahan mo pa yung babaeng yon. Nakita ko kung gaano kalagkit ang tinginan nyo. Para akong basahan kanina. Duming-dumi ako sa sarili ko. Lady, hindi sa ganun. Hindi ganon? Eh ano? Para saan lahat ng pangako mo? Ginawa ko lahat para sa'yo. Inuna kita sa lahat. Binuhos ko sa'yo lahat ng meron ako. Tapos ano? Gagawin mo akong tanga? Binibigay ko naman sa'yo ang gusto mo, di ba? Sorry na. Gusto kong pareho ko kayong… Naibang ka ba? Isasabay mo kami? Ako pinagkukunan mo ng pera tapos sa kanya mo ibubuhos yung nakukuha mo sa akin? Ang saya, no? Lady, kailangan mo ako. Ako lang nagka-interest na makipagrelasyon sa'yo, hindi ba? Relasyon ba tawag mo doon? Gregory, tapatin mo ako. Ako ba o siya? Wag naman ganito. Nakikipagsiping naman ako sa'yo kung kailan mo gusto ah. Ano? Yun lang? Yun lang ang tingin mo sa relasyon natin? Na para bang bayad ka para patulan ako? Aminin na natin, lady. Hindi ka naman ganun kagandahan. Pero ginawa ko naman ang lahat para mapasaya ka sa kama. Ginagalingan ko naman. Hayop ka! Sobrang kapal ng mukha mo para sabihin mo yan sa akin! Ano ba pinagmamalaki mo ha? Yang pera mo? Wala namang kwenta yan. Matumal na nga yung bagong parlor na pinagtatrabahuan mo. Ilang kliyente ba meron ka sa isang linggo ha? Wala ka na ang kinikita eh. Tapos ganyan pa ang asal mo? Ano? Tama pala si Mamita! Tama pala ang lahat! Pera lang ang habol mo sa akin! Gamit na gamit mo ako! Walang iya ka! Teka lang, ano ba akala mo, lady? Mahal kita? Na totoo lahat ng sinabi ko? Gusto mong marinig ang totoo?
Napakatanga mo para maniwala na gusto rin kita. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Hindi kita kayang mahalin. Hindi! Hindi totoo yan! Oh, akala ko gusto mo ng totoo. Yan ang totoo. Ikaw ang nagpumilit na sabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi totoo yung mga sinasabi mo! Nagsayad ka ba? Gusto mo pa rin paniwalaan yung ilusyon mo? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mahal kita! Marami ako sinakripisyo at tinis para sa'yo! Tanga ka talaga kaya madali kitang nakuha. Kung bakla ka, mas maiintindihan ko pa. Pero babae ka. Sa bagay, mukha ka naman bakla. Hayop ka talaga! Ang sama mo! Namumuro ka na ha. Kasalanan mo kung bakit ka nag-iilusyon. Isa kang malaking tanga. Wala ka talagang hiya! Pasalamat ka nga natikman mo ko. Hindi ba yun ang gusto mo? Hindi ba ikaw ang humahabol sa akin? Ang babae hinahabol. Pero ikaw ang lumuhod para lang pansinin kita. Kaya huwag kang magmukhang kawawa dyan, lady. Tama na! Umalis ka na sa harapan ko! Lumayas ka! Lalayas naman talaga ako. Lumayas ka! Umalis ka na! Mas mabuti pa mag-isa ako kaysa makasama ang isang lalaking katulad mo! Huwag mo na ako yung pagtulakan pa. Aalis ako. Umalis ka na! Huwag ka nang babalik! Nanliit ako sa sarili ko, Papa Dudut. Hiyang-hiya ako sa lahat ng mga nangyari. Parang bigla akong natauhan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang sakit tanggapin pero tama si Mamita. Simula pa lamang ay pinapayuhan na niya ako at sinasabihan na niya ako na mag-ingat pero hindi ako nakinig. Mas pinili kong paniwalain ang sarili ko sa mga kasinungalingang ito. Kaya gusto kong magkaayos kami ni Mamita. Gumawa ako ng paraan para humingi ng tawad sa kanya at hindi lang dahil sa lahat ng nasabi ko noon kundi dahil din sa mga panahong binabaliwala ko siya. Naisip ko kung gaano siya nagmalasakit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko marirealize kung gaano ako nagkamali. Mahal ako ng kaibigan kong si Mamita, hindi niya ako gustong saktan o kontrolin. Gusto lamang niyang protektahan ako. Iyon ang tunay na kaibigan. Kaya kahit nakakahiya ay pinuntahan ko siya sa parlor para kausapin. Alam kong wala akong karapatang umasa na tanggapin niya kaagad ang paghingi ko ng tawad pero sinubukan ko pa rin. Pagpasok ko sa parlor ay kinapalang ko ang mukha ko, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad sa kanya at nakatalikod siya at abala sa pag-aayos ng buhok ng isang customer. Hinintay kong matapos siya, saka ko siya nilapitan. Halos hindi ko mailabas ang boses ko sa sobrang kaba, Papa Dudut. Mamita, Aba, anong ginagawa mo rito? gusto kitang makausap. Akala ko ba ayaw mo na ako maging kaibigan? Akala ko wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mamita, sorry. Alam kong nasaktan kita. Ang dami kong sinabi noon. At ngayon bigla kang babalik? Bakit? Wala ka na bang maibigay na pera sa kanya? Mangungutang ka sa kasamahan natin? Alam ko ang pinagagawa mo, lady. Hindi ako nandito para humingi ng tulong. Hindi rin ako nandito para magpaliwanag tungkol sa kanya. Nandito ako kasi gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Totoo ba? Mamita. Mamita, ngayon ko lang talaga naintindihan lahat. Ngayon ko lang nakita kung gaano mo ko pinahalagahan. Talaga lang, lady? Natauhan ka na? Totoo ba? Nalaman kong may ibang babae si Gregory. Tama lahat ng sinabi mo. Mamita, matagal na niya akong niloloko at inuuto. Nagbulag-bulagan ako.
Lady, tahan na. Totoo kang kaibigan, Mamita. Patawarin mo naman ako sa nagawa ko, sa mga nasabi ko sa'yo. Tama pala. Minsan kailangan mo ring makita kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa'yo kahit masakit ang sinasabi nila. Alam mo, Lady, hindi naman kita pinagsabihan noon para lang sirain ang relasyon nyo. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka masasaktan sa huli. Alam ko na ngayon. Patawarin mo ako, Mamita. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng masasakit na sinabi ko noon. Sobra ako nasaktan, Lady. Kasi para na kitang kapatid eh. O pwede ring anak na kita. Kasi nga mamita mo ako. Ibig sabihin, para na kitang nanay. Aba, ewan ko sa'yo. Pero ano ba talaga? Gusto mo na ulit ako maging kaibigan? Gusto ko, Mamita. Kung papayag ka. Aba, hindi ko alam. Siguro kung manlilibre ka ng milk tea, baka mapag-isipan ko. Kahit 10 pa, Mamita. Huwag naman 10, baka tumaas ang sugar ko. Tara, usap tayo. Mamita, salamat. Saka sorry talaga. Naintindihan ko. Salamat. Naalala mo pa ba, Mamita? Nung una mo akong tinuruang maggupit. Takot na takot ako humawak ng gunting at gumupit ng buhok. Oo naman. Halos masira mo na ang buhok ng unang pinagtripan natin. Ang pangit ng layers. Akala ko talaga mapapabarangay tayo sa ginawa mo. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Sabi mo, huwag kang kabahan. Ang buhok tumutubo uli. Ang tiwala minsan hindi. Hindi ko malilimutan yon. Salamat sa tiwala mo sa akin. Basta, kalimutan mo ng lalaking yun ha. Sumali ka na lang sa booking namin. Baliw ka talaga. Alam mo kung bakit ako pumayag na turuan kita manggupit noon? Kasi naman lady, ang dami mong talent pero madalas mong pinagdududahan ng sarili mo. Ang dami mong pangarap pero natatakot kang sumubok. At alam ko may talent ka dito. Kaya kita itinuring na kapatid kasi same tayo. Magaling kang parlorista. Hindi mo lang ako tinuruan sa trabaho, kundi sa buhay, Mamita. Pinapatabahan mo naman ang puso ko. Alam mo, mas lalo kong naintindihan kung gaano mo ako kamahal bilang kaibigan. Kaya nga ang sakit nung iniwan kita. Ang sakit nung pinaniwalaan kong mali ka kahit alam kong gusto mo lang akong protektahan. Aaminin ko, nasaktan ako lady. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita naiintindihan. Ganun daw kasi kapag umiibig, minsan nabubulag. Kaya nga kailangan ng kaibigan na magsasabi ng kailangan ng gumising. Tandaan mo to lady, kahit kailan, hindi ko hiniling na mawala ka sa buhay ko. Mamita, gusto kong bumawi. Gusto kong maibalik yung dati nating samahan, hindi lang sa parlor, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil mahalaga ka sa akin. Kung ganon, may isang bagay lang akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Natuto ka na ba talaga? Oo, natuto na, Mamita. At alam kong hindi ko nahahayaang mawala ka uli sa buhay ko. Ikaw ang pinaka-the best na kaibigan sa buong universe. Ay naku, ang drama natin. Halika nga rito, payakap nga. Ano ba to? Naiyak ako ng bongga. Tara na nga at bumili na tayo ng milk tea. Libre mo na ako. Sige, at this time, ako na ang taya. Ikaw naman talaga. Papadudot masaya ako nagkaayos kami ni Mamita. Kaya sa ngayon ay mas pinipili kong ituon ang oras at lakas ko sa paghahanap ng pera at sa pagpapahalaga sa sarili. Napagtanto ko na hindi ko maaaring ibuhos ang lahat ng meron ako sa ibang tao nang hindi muna iniintindi ang sarili kong pangangailangan. Dati inuuna ko palagi ang ibang tao, ibinibigay ko ang lahat ng meron ako. Kahit pa nangangapa na ako sa sarili kong direksyon. Pero ngayon ay unti-unti kong natutunan na hindi masama ang unahin ng sarili. Hindi kasalanan ang mahalin ang sarili bago ang iba.
Yun ang itinuro sa akin ni Mamita. At kung may ibang tao man ako na kailangan kong unahin maliban sa pamilya ko, si Mamita yon. Bakla man siya pero napakabuti niyang tao. Sa paglipas ng panahon ay natutunan kong hindi lang pagmamahal sa ibang tao ang mahalaga. Kailangan ko rin po itong ibigay sa sarili ko. Kapag inuna ko ang sarili kong kapakanan ay doon ko mas maunawaan kung paano magbigay ng tamang pagmamahal sa ibang tao. Kaya ngayon Papa Dudut, mas pinagtutuunan ko ng pansin ang pagbuo ng mas matibay na sarili. Pinaguhusayan ko ang paghahanap ng pera hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap na rin. Nagpaplano kami ni Mamita na gumawa ng sarili naming parlor kaya nag-iipon kaming dalawa. Sana balang araw ay matupad ang dream parlor namin. Kasabay ng paghahanap ng pera ay pinapalakas ko rin ang loob ko. Hindi ko na hinahayaang madiktahan ng ibang tao ang halaga ko. Alam kong hindi perpekto ang mundo at may mga tao talagang susubok na samantalahin ka, paiikutin ka o gagamitin ang pagmamahal mo laban sa iyo. Pero ngayon Papa Dudut ay natutunan kong ipaglaban ang sarili ko. Natutunan kong hindi ko kailangang magpaubaya ng magpaubaya. Para sa akin, ang pakikipagrelasyon ko kay Gregory ay isa pong aral. Natuto na ako at naniniwala ako Papa Dudut na kapag natutunan ko nang mahalin ang sarili ko ng buo, mas kaya kong magmahal ng iba nang hindi nagsasakripisyo ang sarili kong pagkatao. Ang huli kong balita kay Gregory ay nasa kulungan daw po ito kasama ang barkada dahil kasama itong nahuli sa isang nakawan. Sa isip ko ang kapalaran na ang gumawa ng paraan para pagbayaran niya ang ginawa niya sa akin. Pero sana kapag makalabas na siya ay tumino na siya at maghanap talaga ng trabaho at hindi aasa sa ibang tao o magnanakaw. Kaya kahit bakla ang parlor, hindi ko kinakaya ito. Sa panahon ngayon ay kailangan natin ng trabaho dahil sobrang mahal ng mabuhay. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at marami pong salamat sa inyo sa pagtatampok ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lady. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.